guys and good day. Medyo hindi maganda yung timing natin ngayon guys, no? Kasi nagkaroon na naman ng crack yung cylinder head cooling jacket ng main engine unit number 4 naman ngayon. So same situation ng unit number 5 and number 3. So ongoing na guys, no? Inumpisahan na nating baklasin yung cylinder head cover ng unit number 4. Konti na lang at ma-assemble na rin natin. So anyway, ganun talaga yung buhay. Minsan maluwag, minsan may ganitong sitwasyon, emergency. Importante is yung safety, yung pangunahin nating tutukan ng pansin. Mahalaga yung buhay, no? At safety rin ng barko, syempre. Malaking issue kapag ang barko mismo napahamak. At syempre, ganun din sa mga tao. Kailangan both, no, pangalagaan natin. So anyway, nagkaroon na naman ng blackout drill. So, pagka may mga sitwasyon na nangyayaring ganyan, nahahasa yung mga taong barko. Lalo na sa mga baguhan, huwag silang matakot. Okay? Kailangan presence of mind. And dyan na papasok yung mga decision making natin. Maganda naman yung teamwork namin ni Cap. Nung tinawagan ko siya, no, na sabi ko, Cap, kasi kailangan i-maneuver mo yung barko sa safe area, sabi ko. Dahil kailangan mabilis, dahil any moment mag-blackout tayo. Kasi nga mauubusan nga ng tubig yung cooling water system natin sa main engine tsaka sa generator. So syempre mag-overheat. So nag-overheat nga yung generator at in just 5 minutes blackout. So yun, no? Gaya rin yan yung nangyari sa sa US, sa Baltimore. Walang magagawa ang mga taga-barko pagka gano'n na, no? At sa makina rin, no? Sa amin, no? Kasi may mga safety yan na hindi naman natin pwedeng i-bypass. At kung overheat, talagang hindi naman natin pwedeng i-start or lalaki yung damage. So ganun lang talaga guys, no? Importante, safe tayo, safe yung barko, safe yung mga tao lahat. So yun ang pinagpapasalamat natin and namin din, no? At syempre sa effort ng buong team. So job well done pa rin. So anyway, ongoing yung pagromansa namin, no, sa makina. At siguro mga 2 hours more to go at ma-assemble na natin lahat. So abangan nyo na lang guys yung mga footages natin, mga video natin dyan, no? Sa next video natin. Bye bye, God bless. Nagko-coffee muna tayo pang pa-chill. Okay? At kagaya nga guys ng sinabi ko na ongoing na yung pagromansa natin sa main engine para matapos na ang issue dito guys at nang makatakbo na ulit tayo. So yan na guys, no, isasalpak na natin yung cover ng main engine unit number 4. At kung nakikita nyo guys, no, sa video natin, ayan na yung cylinder head cover na yan guys. Sa bandang ilalim yan guys, no, nandyan yung jacket cooling na nabiyak. At yan guys ay referred na rin dahil wala naman tayong brand new spare. So ni-repair lang yan guys by bracing. At so far yung ni-repair natin noon sa number 3 ay okay pa rin naman, no? At hindi naman nabiyak uli. So ni-repair lang natin yan by bracing ng brush. At yan na nga guys, no? Kung nakikita nyo rin naman sa video na dinadahan-dahan lang natin yan, pinopwesto yung cylinder head para naman sigurado tayo na lalapat talaga yung cylinder head at walang singaw. So nakatutok tayo dyan guys, no? Ayoko kasi na magkaroon pa ng back job yung trabaho natin. So hanggang sa may salpak natin yan at lapat na lapat, then ilalagay na natin yung mga nut nyan, then hihigpitan natin guys ng hydraulic jack. So walang kahirap-hirap ito guys, no? Kahit ganito kalalaki yung mga pyesa, wala namang kahirap-hirap kasi mga hydraulic naman yung gamit natin ito panghigpit ng mga bolt and nut na magtitisa sa cylinder head. So pagdating naman sa mga buhatan, wala ring problema kasi nga mayroon
meron naman tayong engine room crane na tagabuhat sa mga mabibigat na pyesa. So kahit maliliit tayong mga Pilipino, hindi yan hadlang para sa maging mekaniko sa barko. At yan guys, no, na minimake sure natin na lapat yan at walang sumabit para naman walang back job yung trabaho natin. Kasi biruin mo yan guys, no, kung nahigpitan na natin lahat pagkatapos meron tayong nakalimutan. So syempre another job na naman yon, no, at hahaba lalo yung oras. At dito nga guys, no, pressured na tayo dito sa oras gawa ng supposed to be magpo-proceed na tayo, no, doon sa pupuntahan natin. At kasalukuyang may piloto tayo dyan guys, no, sa barko. At naghihintay lang din yung piloto guys, no. At actually nagcha-channeling tayo nung maganap yung itong hindi magandang pangyayari. At very strange guys, no, kasi pangatlo na ito guys na nabiyak na cooling jacket, no, dito sa main engine natin. At ang sabi ko nga dito guys, no, ang assessment ko rito guys is dahil na rin sa metal fatigue ng materials. Gawa nga ng syempre yung barko natin guys is 20 years old na at malamang hindi pa napalitan yung pyesa na ito, kaya ayun, no, ang recommendation ko dito is palitan lahat ng bago at gumawa na nga tayo ng requisition nito guys. So yan guys, no, kung nakikita nyo, hinihigpitan na natin yan guys ng hydraulic jacks. So special tools yan guys, no, talaga for main engine lang yon purpose yung hydraulic jack nya. At yung ano nga dyan guys, no, yung panghigpit nga natin dyan is apat-apat lang guys, no, kasi total of 8 yan guys yung nuts, no, sa cylinder head. Kaya lang set dapat yan yung paghigpit talaga, no, 8, no, at the same time. Kaya lang may mga leaking kasi guys, no, nagli-leaking yung mga hose dyan, hydraulic hoses, may nagli-leakage at yung ibang hydraulic jack ay nagli-leakage din. Kaya po pwede naman guys yung 4 na bolt lang yung alternate, no, apat mo na higpitan natin, then next batch naman ay 4. So ganun ang sistema na ginagawa ko dyan guys para naman tuloy pa rin yung trabaho natin, which is nagiging practice naman natin yan guys, kagaya dyan sa mga lumang barko na syempre hindi ganun in good condition na yung mga special tools, no. So ganun naman yun guys, no, as recommended din yun guys, no, as per maker's manual. So lahat naman guys ng maintenance pag dismantling yan, syempre binibase din natin sa maker's manual. Yan ang pinakabiblia natin kapag nasa barko tayo, always nagre-refer tayo sa maker's manual ng every equipment or machineries. So ayan guys, no, tuloy-tuloy pa yung paghigpit dyan. Hindi naman siya big deal guys, no, pero dapat tama lang yung proseso para naman sigurado. Actually guys, medyo natagalan kami bago namin na isalpak itong cylinder head cover. Gawa nga ng yung pagtanggal namin nung cooling water jacket dyan guys, naputol yung 2 bolt. So in-extract pa yun guys, no, at sobrang napakatigas. So ginawan pa namin ang paraan kung paano namin matanggal. And finally, no, sa tiyaga natanggal din, kaya yan, no, mabilis din namin na-assemble. At yan na nga guys, no, nahigpitan na nating lahat yung mga cylinder head nut dyan guys, no, at yung mga auxiliaries like fittings na lang yung i-connect natin lahat dyan sa cylinder head. At pwede na nating matesting yung tubig, at kapag okay na is pwede na nating i-warm up yung main engine natin para makapag-prepare, dahil tayo na lang guys yung hinihintay niya, no, yung oras para mag-resume na tayo ng voyage guys. So finishing touches na lang ang kailangan dyan at go na tayo guys.